Hi guys! Naghahanap ako ng magandang lighting. Wait lang. So today is December 2. We dropped by kasi dineliver namin yung mga orders dito sa Portofino. So Portofino yung kung saan yung house nila Rafa. Yung single pa siya. Ayan. Mamaya mag-vivid ako ng clips nito kasi ang ganda dito. Sobrang relaxing. Wow. Diba? Mga scenery tsaka yung mga bahay ang gaganda. But anyway, today, will just be very quick, no? And gusto ko lang mag-walk para hindi naman din kayo mabore na nakatingin lang kayo sa mukha ko. I'll be sharing with you some of the things I've learned since nung pinurso ko yung business na to, yung Clau Bakes. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo as a beginner, ano yung mga natutunan ko. So, for me, ang una kong naging learning talaga is know your why. Know why you are doing this. Know why you are pursuing this business. Kasi, hindi sapat yung parang gusto mo lang siya. Kailangan talagang, bakit mo siya ginagawa. Kasi from there, pag alam mo yung why mo, mas magiging passionate ka, mas magiging dedicated ka dun sa business na may purpose tong business na to. Kaya ganito ko ka-driven. Yan. Kasi dati rin, ang reason ko lang is passion. Diba? May mga times kasi mapapagod ka dyan, may masasabi yung ibang tao. So, kailangan solid talaga yung why mo. Ayun nga, as I've said, ako noon, parang ginagawa ko lang tong business na to kasi gusto ko parang nag-bake naman ako, wala, nag-enjoy lang ako, and that's okay, that's a good start, no? Pero as time goes by, syempre medyo lalalim ng konti, lakad lang tayo, ma-realize natin na teka, dapat merong purpose din talaga tong business na to. And yun, sa case ng Clau Bakes, hindi na lang siya for myself, na para lang masabi ko na nagagawa ko yung hobby ko. Lumalim na dahil nga syempre inas ko rin si God kung, Lord, ano bang pwedeng maging purpose ng Clau Bakes sa mundo? Hindi lang siya para mag-offer ng mga goods pero para makatulong din talaga sa ibang tao. So yun, know your why. Importante yun. Kasi pag napapagod ka na, pag wala nang sumusuporta sa'yo, pag parang feeling mo walang nangyayari, pangahawakan mo yung why mo. Parang ang labo. Okay, next is take risks. Okay, ako napaka-conservative kong tao in a way na conservative, cautious na tao. Hindi mo ako basta-basta mapapatalon sa isang bagay hanggat hindi ko nakikita yung assurance dyan. Di ba? Talagang aaralin ko yan, iisipin ko yung maigi bago ako mag-yes. So, dito kasi sa business, hindi mo malalaman kung hindi ka mag-risk. So, dito talaga, medyo mas nagkaroon ako ng tapang. Kailangan talaga matapang ka sa business kasi paano mo malalaman kung hindi mo gagawin? Paano mo malalaman kung hindi ka mag-i-exert ng effort? Kung hindi ka mag-i-invest? Diba? So, importante yung risk kasi dito, nakadepende din kung saan pwedeng, dito nakadepende kung gaano rin kalayo yung pwedeng maging potential ng business mo. Sana na-gets nyo ako dun. Pero yun, take risk kasi malay mo, diba, na sa ginawa mong act na yun, pwedeng lumaki pa yung business mo or makilala siya ng mga tao at makatulong siya sa ibang tao. So, take risk. Huwag kang matakot. Pero syempre, meron pa rin mga calculated risk, diba? Isipin mo din talaga maigi. Pero tandaan mo na do not limit yourself dahil lang natatakot ka. Yan. Kaya importante yung prayer. Importante yung faith kasi doon talaga guided ka ni God. Hindi ka lang pwedeng sige lang ng sige, di ba? Siyempre mag-a-ask ka din kay God, pero huwag ka rin matakot. Don't be driven by fear na hindi, Lord, baka hindi kasi bunga or what. Naalala ko yung sa parable of the talents. Ang reason niya bakit hindi siya nag-push kasi natakot siya sa master niya.
baka di niya maalagaan yung binigay sa kanya or ano man. Pero hindi talaga siya sa kung anong binigay sa atin gaano kadami. It's what we do with what we're given. So, yun lang, take risk. Kung sa tingin mo na, go, kaya yan, pagpipray ko to, Lord, tama ba to, go ko na. Yun, take risk, lalo na sa business. Importante yan. Alam nyo, ang bigat ng cellphone ko. Nahihirapan ako. Bilan nyo ako ng camera, charot. Okay, pangatlo, okay, consistency. Ay, grabe. Alam mo, before, nagtataka talaga ako sa mga business owners. Bakit sila post ng post? Bakit ang ingay nila sa social media? Kahit wala na sa kanilang pumapansin. Parang, bakit naman masyadong promote ng promote? Pero alam mo, consistency is key talaga. Hindi mo alam na sa bawat pag-post mo, meron palang nakakakita niyan. May encourage silang bumili ng product mo. Magtiwala sa product mo. Kasi sa akin, hindi rin ako ganun dati. Parang nadjudge pa ako ng ibang tao na bakit sila ganun. Pero hindi, kailangan mong i-promote yung isang bagay na gusto mong makilala nila. Kasi kailangan nila makita yung benefits doon. Kailangan nila makita yung beauty nun or parang yung quality ng product na hindi masarap to, maganda to. So, consistency. Kasi walang mangyayari kung hindi ka nila makikilala. Diba? Paano ka nila makikilala kung hindi ka consistent? So, kahit merong mag-like, merong pumansin o wala, itutuloy mo siya kasi naniniwala ka dun sa why mo. At syempre, you're taking risk na may potential tong business na to. Share ko lang din sa inyo yung natutunan ko regarding consistency or regarding business na meron akong natutunan from a seminar na inattendan ko. Sabi doon, lahat daw tayo merong tipping point. Tipping point na yun yung climax. Yun yung pinaka taas na pwede mong maatim na dahil sa lahat ng efforts na in-exert mo. So, sa ngayon, mukhang walang nangyayari kasi pataas ka pa lang papunta ka pa lang dun Pero pag umabot ka na sa tipping point at nakita na talaga ni God na talagang you did everything for this. Diba? Hindi ka naging complacent, hindi ka naging tamad. Marireach mo din yung tipping point na yun kasi naging consistent ka. Ay, nako, sana na-explain ko na maayos sa inyo, no? Hindi talaga akong teaching kasi parang ang gulo ko mag-explain ng mga pagganitong mga technicalities, pero ganun siya. Anyway, ang bigat na ng camera, guys. Parang, tas naglalakad pa ako, nahihingal na ako. Pero, yun lang naman yung gusto kong i-share with regard sa mga learnings ko sa business as a beginner. Una, know your why. Napaka-importante yan. Sobra. Kasi ito yung kakapitan mo sa mga oras na may masasayang moments at malulungkot na moments sa business. Pangalawa, take risks. Importante yun. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Walang mangyayari kung hindi mo ita-try. So, take risk. Pag-pray mo lang. Pag-pray mo talaga kay God and have faith. Then, pangatlo, consistency. Napaka-importante niyan. Kung gusto mo talaga at naniniwala ka sa business na binagkaloob sa'yo ni God, be consistent, be faithful in it. Kasi someday, ma-reach din natin yung tipping point. Yun lang naman. Sana nakahelp ako kahit papaano sa mga gusto mag-pursue ng business. Hindi madali, pero kaya. Basta pagtatrabahuan at basta pagdadasal. Yun lang. We've reached our house. So, I gotta go. See you again in the next vlog. Bye!